Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney G. Isa sa mga paborito kong abogada na ang galing niyang magpaliwanag tungkol sa political situation sa bansa na batay sa batas. Nagbigay siya ng reaksyon sa pahayag ni Congressman Adjong tungkol sa napipintong impeachment case laban kay PBBM. Sabi ng kongresista sa Lanao del Sur, impeachment should never be used as a political tool against PBBM. Huwag daw gamiting i-weaponize ang impeachment. Ito ang sagot ni Attorney G. Mawalang galang na po, Congressman Adjong. Ngunit ang impeachment process po, by its very nature, ay isang political tool po ito. Politiko ang agree ako, it's a political tool. At ang Korte Suprema na po mismo ang umamin na isang political na proseso po mismo ito. Hindi alam, hindi kasi abogado itong si Adjong, kaya akala niya siguro wag gawing political tool ang political tool nga. Bakit mo ipagbawal? That's the nature of impeachment. It's a political tool. Dahil unang-una, ang Kongreso po o kayo lamang ang may exclusive power o eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate o magpasimula nito. At ang Senado lamang po ang may sole power o natatanging kapangyarihan na magdesisyon sa mga impeachment cases na isasampa ng Kongreso. At kahit may karapatan po ang Korte Suprema na mangialam dito via judicial review kung may grave abuse of discretion pong nagaganap dito. Ang karaniwang pinaiiral po nila ay judicial restraint lamang po bilang respeto sa mga kapangyarihang ito ng Kongreso at Senado. At ang karaniwang pinapakialaman lang po nila ay ang procedural aspect po nito o kung dumaan ba o hindi ito sa tamang proseso. Kaya although ideally, nangangarap po tayo na matino at walang kinikilingang ipinapatupad ang Kongreso at Senado ang kanilang mandato tungkol sa mga bagay nito, hindi naman po tanga ang taong bayan para hindi namin malaman kung ano ang totoong nangyayari. Yan ang real talk. Kasi itong pahayag ni Adjong, kasama na rin si Honorable Ortega, na sundin nyo ang proseso, huwag nyong i-weaponize. Sila yung nauna Hindi naman po kami mangmang na hindi namin alam ano ang ginawa nyo kay BP Sara. Ngayon, nasasampahan ang inyong kalyado, saka kayo magdadakdak na huwag gamiting political tool. Kayo ang nauna. Grabe. Hindi naman po tanga ang taong bayan para hindi namin malaman kung ano ang totoong nangyayari pagdating sa mga prosesong ganito. Dahil ang karaniwang basihan po ng mga desisyon ng miyembro ng Kongreso at Senado ay hindi kung tama ba o mali ang bagay na ito, kundi kung kaninong partido ba sila may utang na loob. That's real talk. O kung kaninong partido ba sila mas makikinabang ng gusto. That's politics. Real talk lamang po mula sa isang taong tumanda na sa pagiging abogado at sa pagiging malapit sa mga politiko. Kaya ipinapaalala ko lamang po sa inyo, Congressman Adjong, ang napakaakmang kasabihang ito that what is good for the goose is good for the gander po. Sa madaling salita, wala po kayong karapatang mag-demand
na huwag nang gamitin ang impeachment bilang political tool laban sa Pangulo. Kung nauna na kayong ginamit nito bilang political tool laban sa pangalawang Pangulo mismo. Kaya nga po, inuulit ko po ang panawagan ko sa buong Kongreso na tigilan na po ninyo ang kagagamit ng impeachment na proseso dahil lang sa mga political na ambisyon ninyo. Bagkus ay magsilbi na lamang kayo ng maayos at matino sa lahat ng mga nasasakupan ninyo. At pagdating muli ng oras ng pagboboto, hayaan ninyo ang taong bayan na magdesisyon kung sino-sino ang pipiliin sa inyo. Base sa performance ninyo noong kayo pa ay nakaupo. Tigilan na po natin ang kaugaliang pinapadisqualify ninyo ang lahat ng makakalaban ninyo. At nananalo lang kayo dahil wala nang ibang pagpipilian pa ng mga botante sa bansang ito. Nako, may pinapatamaan na isang kongresista, hindi ko na lang din pangalanan, matagal na panahon. Wala siyang kalaban-laban sa kanyang distrito. Itong nakaraang May 12 election last year, disqualify lahat. Panalo siya. Ito ngayon, kay BP Sara. Natatakot sila. Siya ang pinakamalakas. Kaya ito, sinimulan nila ng impeachment laban sa Vice Pangulo last year, hindi naman nila sinunod ang procedure na nakasaad sa Constitution. Kaya, napahiya sila, na-declare na unconstitutional ang kanilang isinampa. Ngayon, uulitin na naman nila. Sasampahan ulit nila si BP Sara. Ngayon, na may mag-file ng impeachment laban sa Pangulo, yun, umiiyak na sila. Na huwag niyong gamitin. We were not born yesterday po. Puti na po ang aming buhok. Hindi naman po talaga kami tanga na hindi namin alam ang inyong ginawa. Kaya lumaban na lang kayo ng patas. Total political tool ito. Pagdating sa inyo, huwag nyo i-endorse huwag nyo i-endorse sa Senado, tapos. Ganun lang yun. Basta hindi nyo na mapipigilan ang pagsampa ng impeachment case laban sa Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si Ante ang matagaan og yero. Nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya. Mo siyang gitagaan. So mao ni ang hitsura sa balay ni Ante. So amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon. Aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo. Guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo. Makita gid nimo nga lugid ka si Ante. So diri nga side sa likod sa balay ni Ante. So loy kay kahimtang ni Ante kay si Ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni Ante kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. Makita nimo nga luoy gid kayo. So karon Ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero?
akong masulti lang Nga gyud. makaatop na gyud ka. Oh, dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na dai ni ka tuig ante? Mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko bana. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Oh, dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala og labaw sa tanan sa Ginoo. Oh, nga sige, ginugod ante. gyud akong mga Salamat panguluto kayo. nga na makaatop na gyud ko. Oh, makaatop. Manaot ko nga daghan pag gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.